Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bigyan natin ng pagkakataon ang puso natin na ito ay mabuksan upang ma-improve natin ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at nang ito ay mapaalalahanan natin tungkol sa kabilang buhay. Kasi mga kapatid, hinalintulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung buhay ng tao dito sa mundo ay parang kahalintulad ng isang tao na naglalakbay at sa kanyang paglalakbay ay nagpahinga lang siya sa isang lilim ng puno at muli siya ay magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Ganun lang kabilis ang buhay ng tao dito sa mundo mga kapatid. Para lang tayo nagpapahinga sa isang puno dahil sa tayo ay napagod sa ating paglalakbay. Pero ang tunay na destinasyon natin ay sa kabilang buhay. Hindi dito nagtatapos ang buhay natin. Hindi ito ang forever na buhay ng isang tao kasi panandalian lang itong mundong ito. Maraming mga bagay na nagugustuhan ng mga mata natin, nagugustuhan ng sarili natin dito sa mundo. Pero hindi natin nababatid na ito pala yung mga palamuti na ginagamit ni Shaitan upang manlinlang ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Pero ang mga tao na may pagmatiisin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nagpapalinlang sa anumang nakikita nila dito sa mundo na nasisiyahan sila o nagugustuhan ng kanilang mga sarili sapagkat batid nila sa kanilang sarili na ang tunay na kaligayahan ng isang Muslim ay sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala dito sa mundo. Yung kasaganahan at kasiyahan na nakikita natin dito sa mundo mga kapatid, katulad ng ginagawa ng mga hindi mananampalataya, ito ay kanilang paraiso. Ito ang kanilang paraiso. Paraiso ng mga hindi mananampalataya ang mundo at ito naman ay kulungan para sa mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ine-emphasize lang yun sa atin na hindi lahat ng mga gawain na ginagawa ng mga hindi mananampalataya na nagugustuhan natin ay pwede natin gawin. Kasi may limitasyon tayo bilang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ating paniniwala, ang tunay na kaligayahan ng isang Muslim ay sa paraiso lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala dito sa mundo. Ang kasaganahan ng pamumuhay dito sa mundo ay magwawakas. Ang kayamanan ng isang tao ay magwawakas. Ang posisyon ng isang tao ay magwawakas. Ang kasikatan ng isang tao ay magwawakas. Pero ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaghanda niya sa kanyang alipin, kailanman ay hindi maglalaho at hindi magwawakas at doon maninirahan ang tao na walang kamatayan at forever siya maninirahan doon. At ang masaya pa doon mga kapatid, kung kasama mo ang pamilya mo maninirahan doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung pinakamasaya sa part ng mga taong may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pagdating doon sa paraiso ng Allah, sila ay mamumuhay na mas daig pa nila ang isang hari o isang king, isang anumang pinakamataas na posisyon dito sa mundo sapagkat lahat ng kanilang mga nanaisin sa paraiso ng Allah, anuman ang kanilang gustong gawin doon ay ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi na tayo magsasala doon sa paraiso. Wala nang nag-aayon doon sa paraiso, kundi magsaya ka sa abot ng makakaya mo. Kung gusto mo mag-enjoy, mag-enjoy ka. Walang katapusan, walang hangganan na kasiyahan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ni katiting na kasamaan o kapighatian ay wala tayong mararamdaman doon. Kasi nga paraiso, pag paraiso, puro kabutihan lamang ang mararamdaman ng isang tao doon. Unlike kung kang pinag-uusapan ay impero ng Allah, kapag ang pinag-uusapan ay impero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni katiting na kabutihan o kaginhawaan na mararamdaman natin wala. Puro kasamaan lang at kasawian, kahirapan ang mararamdaman ng mga tao na sila ay maninirahan sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pinagsusumikapan natin dito sa mundo. Kung bakit tayo ay naging isang mananampalataya upang tayo ay magpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng pamumuhay ng mga tao sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi tayo makabilang doon sa mga tao na yun na mamanahin nila ang impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yun at tayo ay mapabilang sa mga tao na magmamana sila ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na ang Jannatul Firdaus. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bago tayo datna ng kamatayan, tayo ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, makagawa ng kabutihan, pagsamba at paghingi ng kapatawaran sa Kanya sapagkat yun ang pinakamainam na gagawin ng bawat isa sa atin mga kapatid, ang paghingi natin ng kapatawaran sa Kanya habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما